Mapagpalang araw po, dito po tayo sa garden. Paradise site, dito po sa garden ni Tatay Ogos at Nanay Quering. Tayo po ay magdadaos ng Bible study. Pero bago tayo magsisimula, awit muna tayo. Sumisig yung araw sa atin ha. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi pa tayo sa mag-visit. Natawa lang po ka ng konti kasi ngayon sikat ng araw. Vitamin D naman yan, bigay ng Diyos yan eh. Kahit anong araw ko magbilad, umaga, hapon, gabi. Ay, yung maghapon na may araw, ba't gabi napunta sa gabi. Isang biyaya ng liwanag mula sa langit. Yung vitamin D po yan. Kanta muna tayo, kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? Kay Buti-buti mo, Panginoon, Sa sa lahat lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway pawalang pa sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway pawalang Pa sa hanggan. walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos Sa na sa amin nagmamahal. Minsan pa, Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at kaisipan upang kami po ay maginabang sa iyong turo at aral. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pagsahag ko ngayon. Alam niyo po, sa Biblia po, ang mahalaga yung pagsunod. Ayan. Alam niyo po, yung pagsunod ang hinihingi ng Diyos. Wala pong hihingi sa inyo ang Diyos, kundi yung pagsunod. Hindi kanya hihingi ng pera, o ano man ang itsura mo, ano man kalagayan mo sa buhay, ano man estado mo sa buhay. Hindi po hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung pagsunod. Ngayon, sino magandang sundan natin pagdating sa pagsunod? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, tignan natin si Kristo. O tayo guys, Pilipos. Pilipos chapter 2. Verse 5, 6, 7, 8. Yan. Hanggang 8 lang tatayo ko sa Pilipos chapter 2 verse 5, 6, 7, 8. Sige po. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Isus. Kay taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi siya ipinagpalitan, manatili kapantay ng Diyos. Sa halip kusa siyang binitawan ang magiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpagumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. Ang Panginoong Yesus, napakaganda pong tularan. Ang kanyang pagsunod hanggang kamatayan, ibig sabihin po,
kung ano natin sa panahon natin, hanggang kamatayan din po tayo. Dapat ganun ang pagsunod sa Diyos eh. Kahit ang buhay mo nakataya. Ako, nung araw po, sabi ko, malayo pinupunta ko, nilalakaran ko lang 2 oras papunta ron, tsaka pauwi 2 oras sa Baseco. Alam mo ba yung sister yung Baseco? Yun. Ang katwiran ko nun, kung dito ako mamatay, okay lang. Kasi, lahat naman tayo mamamatay. Eh di mas maganda, mamatay tayo na sumusunod sa Diyos. O, hindi po ba? Anin mo naman yung kayamanan sa lupa. Pag namatay ka, di mo na madadala. Eh di sumunod ka na lang habang nabubuhay ka. Alam niyo po si Apostol Pablo, yan ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 11:1, Tatay Ogos. Si Apostol Pablo po may reliyon yan. Pariseo, pangalan ng reliyon niya. Uno. Unang Korinto chapter 11 verse 1. Pero nung makilala niya si Jesus, binitawan niya ang kanyang reliyong pariseo. Ang ginawa niya, sumunod siya kay Jesus. Hanggang kamatayan. Kaya si Pablo po, namatay siya dahil sa pagsunod kay Jesus sa panahon niya. Ganyan po talaga. Susunod ka na rin lang. Itodo mo na. Huwag na kayong magalinlangan, kaibigan. Huwag. Ang buhay natin dito, ang hinihingi ng Diyos yung pagsunod. Sige, basahin ni Tatay Ogos. Ayan, basa. Sige na. Tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Amen. O, sabi ni Pablo, tularan niyo ako. Ang sinasabihan ni Pablo dito, yung mga napapangaralan niya. Ako tularan niyo, sabi niya. Kasi tinularan ko si Jesus. Ano si Jesus? Sumunod. Hanggang saan? Kamatayan. Oh. Alam niyo po, sa buhay natin, pag hindi po tayo susunod, tandaan niyo po yan, diyan magagalit ang Diyos sa atin. Magagalit ang Diyos. Hindi ko sinasabi yan. Mababasa natin sa Biblia yan. 1:3:36. Isa pong warning ito. Babala sa ating mga taong inaabot ng mabuting salita ng Diyos. Isang babala ito. Ano? Baka kala nyo po nagbibiro ang Diyos. Di bali po magbiruan na tayong mga tao. Huwag nating idamay ang Diyos. Huwag biruin ang Diyos. Kasi hindi tao yan, Diyos yan. Oh. 1:3:36, Tatay Ogos. Sige, basa po. Ang sumampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ng pusang Diyos. Amen. Kayo, magmamatigas kayo? Magmamatigas tayo? Ano, gusto nyo magalit ang Diyos sa atin? Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, kahit magalit ang asawa mo, magalit ang mga mag-anak mo, kapitbahay mo, magalit na. Huwag lang ang Diyos ang magalit sa iyo, kaibigan. Kasi ang sabi ng Biblia, katawan, espiritu mo, ilalagay ka sa impyerno ng Diyos. Wala kang magagawa, kaibigan. O, meron tayong babasahin, baka kala nyo nagbibiro ang Diyos. Warning yan eh. So, dapat matuto tayo. Ano? Ito sa Mateo chapter 10 verse 28. Yan. 10:28 ng Mateo. O, sige po, basa na po.
Kaya huwag kayo matakot sa kanila. Wala natatago na hindi malalantad at walang nalilihim na hindi nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo, sa dilim ay ulitin nyo sa liwanag at ang binubulong sa inyo ay iyong ipagsigawan sa salansangan. Huwag nyo katakutan puwapatay sa katawan, ngunit hindi naman nakapatay sa kaluluwa. Sa halip, ang katakutan nyo ay ang Diyos na may kakayahan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Amen. Yang tao, sabi ni Jesus, huwag niyong katakutan. Kahit pumapatay pa yan, kahit kriminal yan, ang katakutan niyo ang Diyos. Ano ang Diyos? May kapangyarihan, katawan mo, kaluluwa mo, itapon ka sa apoy ng impyerno. Yun ang dapat mong katakutan. Kaya dapat sumunod tayo. Kasi halimbawa, ganito, napakinggan mo ang turo taral ng Diyos. Pero binaliwala mo. Sa ngayon, habang nabubuhay ka, aswelto ka pa eh. Hindi ka parurusahan ng Diyos kasi mahal ka niya. Pero pag namatay ka, ayun na yun. Doon mo mararamdaman. Doon mo anin yung puhot ng Diyos, yung galit ng Diyos. Yung hindi mo pagsunod pagkamatay mo. Oh. Tignan natin. After death, paghukom ng Diyos. Hebreo chapter 9 verse 27. Akala po ba ninyo ang Diyos ay nagbibiro? 57 po. Hebreo 9:27. Kung ano sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Eh, Diyos eh. Diyos yan. Oh, tingnan niyo po, babasahin ni Tatay Ogos. Sige po. Tinagda sa mga tao sa misan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Amen. Kita niyo po. After death. Ngayon, sige, gumawa ng masama. Huwag kang sumunod. Kung yan ang gusto mo. Pero pag namatay ka, kaibigan, namatay kang hindi sumusunod, lagot ka. Paghukom. Ito na po yung judgment day ng Diyos. Yung katawan mo, doon sa sementeryo. Yung kaluluwa mo, pupunta sa Diyos. Yun ang tatanggap ng hatol. Antimano, ilalagay ka sa apoy ng pagdurusa kung tawagin yun. Antimano, apoy na po yun. May kasamang pagdurusa. Bakit? Nagdurusa ka na dun eh. Lifetime na yon. Akala mo ba pag nasa apoy ng pagdurusa ka na, makakalipat ka pa sa langit? Hindi ka makakalipat kahit anong gawin mo, kaibigan. Mismong si Jesus ang nagsabi, yung nandito sa apoy ng pagdurusa, hindi pwede lumipat dyan sa paraiso. Yung nasa paraiso, hindi pwede lumipat sa apoy ng pagdurusa, kaya walang palitan. Babasahin po natin yung parabola ng ating Panginoong Yesukristo sa San Lucas. Para makita lang po natin na hindi po biro. Hindi po nagbibiro ang Panginoon sa kanyang sulat, sa kanyang aral. Okay, San Lucas chapter 16. Simulan mo sa 19, Tatay Ogos. Mababa ito. Opo. San Lucas
O sa Lucas 16:19 hanggang dito na lang natin tapusin hanggang ano ito 26. Yan hanggang 26 lang po. Sa Lucas 16:19 hanggang 26. Yung parabola tungkol sa namatay na tao kung saan sila nagpunta sila nakarating. At diyan pinaliwanag ni Jesus na walang lipatan. Ibig sabihin, pag nasa apoy ng pagdurusa ka, hindi ka pwede lumipat sa langit. Warning po yan, nakakatakot. Ayan, basa na. May isang mayaman laging nakasuot na mamahaling damit at sagana sa pagkain araw-araw. May isang naman pulubing na ngalan Lazaro. Nagtadtad ang sugat sa katawan at nakahiga na sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ang mga mumo na uhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala sa mga hangir sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Natanawan ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ng dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpapasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit, ngayon ay naaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusal-yan. Bukod dito na may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga nanariyan ay hindi makakapunta rito. Amen. O, maliwanag po. Kaya kung sakali po, hindi kayo sumunod, namatay kayo, pinapunta kayo sa apoy ng pagdurusa, impyerno na po yun. Kahit yung mga mahal ninyo sa buhay dito sa ibabaw ng lupa, ipagdasal kayo. Wala nang kwenta yan. Hindi na po kinikilala ng Diyos yan. Maliwanag po ang turo ni Jesus. Nung nakiusap, ito parabola ito eh. Ibig sabihin ng parabola, meron kasaysayan na makalangit. So pinapakita lang ng Panginoong Yesus, pag nasa paraiso ka na, hindi ka makakalipat sa impyerno. Pag nasa impyerno ka, hindi ka makakalipat sa paraiso. Oh. Ngayon, bakit napunta sa paraiso yung isa sa pagdo? Hindi siya sumunod eh. Kasi mayaman siya. Dapat ang utos sa mayaman, tulungan mo yung mahirap. Yung mahirap na si Lazaro, nag-aantay na mahulog na kanin sa mumo, yung sa lamesa ba? Isipin nyo, sa yaman niya, napakaramot niya. Dapat nakita, Lazaro, ito yung pagkain sana. Hindi eh. Yung malaglag doon sa lamesa, yun ang pinupulot ni Lazaro, yun ang kinakain niya.
Mistula siyang hayop. Kaya nung namatay silang pareho sila namatay. Si Lazaro nasa apoy ng pagdurusa, impyerno na po yun. Oh. Tingnan nyo sa Gawa 20:35, anong turo ni Jesus? Ewan ko naman sa mga ibang mayayaman, napakaramot. Sobra-sobra yung pagkain. Kahit na mahirap. Napakaramot. Nagtitagtagay. O tatayo ko, basahin mo. Gawa 20:35. Tingnan ninyo ito salita ni Jesus dito. Napakasarap pakinggan. Kung susundin mo. Kung susundin mo. Dito pwede pumasok ang lahat ng tao. Tingnan ninyo ang sarili nyo kung pasok kayo dito sa utos ni Jesus na ito. Para lang po maliwanagan tayo. No, babasahin ni tatay. Isa po tagabasa natin. Ako may salamin. Si tatay ko wala salamin pero bumabasa. Oh. Kumbaga sa swerte siya. Isang mata na lang. 80 na yan, wala salamin. Ako, 17 lang ako, may salamin na ako. Pag tinanggal ko yan, hindi ko na masyado mabasa yan. Blurred na. O, di ba? Basahin niya. Nakita mo na tatayo ko, isang talata lang yan. Bago tayo magwakas sa panalangin. Sige po, tayo Gos, malakas. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na ang pamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Hesus. Higit sa pinagpala ang nagbibigay sa Kanya matanggap. Ayan. Anong sabi niya? Dito sa hawak kong Biblia, ito. Ang nakalagay, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Oh. Amen. Totoo po yun. Totoo yun. Kaya, pag nakita mo, at meron ka naman maibigay, Punta ko muna si Ando sa dagat. abutin mo. Yung nangyari kay Lazaro, yung mayaman, kailangan meron munang mahulog. Yun ang pupulutin ni Lazaro, yun ang kakainin niya. Di ba maramot yun? Kaya nung namatay, doon, ginawa siyang panggatong sa impyerno. O ngayon, makakaalis pa ba sa impyerno yan? Hindi na. Sabi ni Jesus, ang nasa impyerno, hindi pwede lumipat sa langit. O, kahit ipagdasal nyo ng ipagdasal, ang yumahon yung walang ya. Walang kwenta na yan, kaibigan. Patay na yun eh. Habang nabubuhay tayo, dito ayusin na natin ang buhay natin. Ayusin na natin. Yung pagsunod sa Diyos, hindi po kalugihan yan. Manapa pagpapala yan. Ibibless ka eh. Ito, dadagdag na lang natin. Unang Korinto 9:23. Alam niyo po, pag binubulay ang salita ng Diyos, napakasarap. Kasi ang salita ng Diyos talagang pagkain naman. Unless wala kang paniwala dyan. Yun lang. Pero kung may paniwala ka, Unawaan mo. Naintindihan Ulo mo. pa rin ito po. Ang bawat salita. Unang Korinto 9:23. Ayan. Panguli na po ito, awit na po tayo, ano? Napakasarap kasing bulayan ng salita ng Diyos, ano po? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang magpartner sa buhay. Ayan. Ito naman yung magpartner sa buhay dito. Yun.
Dito po tayo every Saturday ng hapon, alas 4. Nagsasagawa tayo ng home garden Bible study. Ito naman po yung guwapong lalaki, si Brother Marlon. Hindi kasi meron siyang motor. Pagka Sabado, inihiram ko, hinatid ako rito. Kasi nga po, para hindi na ako maglakad siyempre. Mabait kasi eh. Tignan nyo naman. Guwapong guwapo, di ba? Tulog. Pagtulog daw po. O tayo ko, sakita mo na. 1 Corinto, Sige, basa po. basahin mo. Hmm. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapalang ito. Amen. Sabi niya, pagpapala. Walang nakalagay dyan kung anong nakalagay. Nakalagay lang pagpapala. Ngayon, alam niyo yung pagpapala ng Diyos. Halimbawa, meron kang utang. Pagkatapos mamamalayan mo, Nagbayad na nakaraos ka na. ibang nagbayad. May sakit ka. Hindi mo namalayan. Pinagaling ka na ng Diyos. Yan ang pagpapala po. Hindi natin makikita yan. Halimbawa, ano kaya pagpapala? Pera, kayamanan, whatever. Hindi ganun. Ibibless ka ng Diyos. Biblis ka. Kasi nakikinig ka. Kung saan ang Bible study, doon ang parahan ng pagpapala ng Diyos. Ganun po ang Diyos eh. Kailangan mamuhunan ka muna. Hindi ba sa negosyo, bago ka kumita, mamuhunan ka muna. O sa pagpapala, mamuhunan ka rin. Ano yun? Makinig ka ng salita ng Diyos. At bahala ng Diyos sa pagpapala sa iyo. Ikaw at ang Diyos lamang nakakalam niya, kaibigan. Wala kaming alam dyan. Wala kaming alam. Kasi ang Diyos ang nagpapala. Amen? O kanta tayo. Ano bang kawitin natin, Tatay August? Diyos ay pag-ibig. Ganyan po talaga. Sa simula, awitan ng Diyos. Pagtapos sa awitan ng Diyos, mabuti yan. Paglilingkod po yan eh. Akala nyo, walang paglilingkod dyan. Paglilingkod po sa Diyos yan. Huwag natin pababayaan. Hindi po nasasayang. Oh, verse 25 ng Hebreo. Ano pa? 1 Corinto chapter 15 verse 58. Pagpapala yan. Okay, kanta tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi Kailan pa man sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong wow sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo
nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Minsan pa, binusog mo kami ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po, tinuruan mo kami, pinagtsagaan mo kami na tinuro mo sa amin ang pagsunod sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon po sa aming Bible study, i-bless mo po ang bawat isa ngayon. Imbawa po silang dalawang mag-asawa. Ikaw po nakakaalam sa kanilang buhay. Ibuhos mo po ang masaganang pagpapala sa bawat isa po sa kanila. Kung meron man po silang mga problema, Panginoon Diyos, tulungan mo po sila sapagkat walang hanggan ang iyong pagpapala. At ganun po si Tatay Ogos at Nanay Claring, patuloy mo lang i-bless sa kanila pong pamilya, kanilang mga pangangailangan sa buhay. Tanging ikaw lamang po ang pumupuno, wala nang iba. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. All the time. All the time. Radyo magot. Oy, hindi siya makasagot. Ay. Dito po tayo sa Paradise Site. Barangay 128, Zone 10, District 1, Tondo, Manila. Balot, Tondo, Manila. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye.